Pilipinas pala ang dahilan kaya hindi masakop ng China ang Taiwan. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Ang plano ng China na sakupin ang maliit pero globally significant na isla ng Taiwan ay medyo malabong mangyari. Pero bakit ang Pilipinas na sinusuportahan ng US ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa mga plano ng China sa isang malaking conflict sa Taiwan? Pero ano ba ang meron sa Pilipinas at ano ang kinalaman natin sa senaryo na ito? Noong year 2023, ang Taiwan ay maaring ituring na pinakamahalagang piraso ng lupa sa buong mundo. Ang de facto independent na bansang ito, na nasa 110 miles off sa coast ng mainland China, ay nasa gitna ng mga economic at geopolitical fault lines ng mundo. Mula noong 1949, tinitingnan ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang probinsya nilang naghimagsik. Resulta lamang ito mula sa mahabang civil war at century of humiliation sa China noon. Ito yung panahon mula 1839 hanggang 1949 kung saan paulit-ulit na sinakop, tinalo at pinaghati-hatian ng mga dayuhang kapangyarihan ng China. Ang pagbuklod ng Taiwan sa China o self-governing status ngayon ng Taiwan ay isang paalala sa mga lider ng China tungkol sa mga sinapit nila noong panahong iyon. At ang muling unity nito sa mainland China ay ang isa sa pinakamahalagang layunin para sa leader ng China na si Xi Jinping. Umaasa siya na makukumpleto muling magsasama ang Taiwan at China sa pagsapit ng 2049. Pero maraming hadlang sa planong ito. At ang isa sa mga hadlang na hindi madalas banggitin ay ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas at paano nagiging banta ang bansa natin sa pinakamalaking ambisyon sa foreign policy ng Beijing. Sa mga hindi nakakaalam, mahalaga ang Taiwan sa mga leader ng China hindi lang dahil sa historical reasons kundi dahil na rin sa economic at geostrategic position nito. Economically, host ang Taiwan ng pinaka-advanced na semiconductor industry sa mundo dahil sa dominance ng isang company, ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, ang Taiwan ay may 63% ng world's semiconductor market share at 54% dito ay sa TSMC lang. Ang mga chips na ito ay nasa puso ng digital economy ng mundo at ginagamit sa lahat mula sa computers hanggang sa brake sensors sa mga sasakyan. Para sa China, magiging maganda kung makokontrol nila ang industry na ito. Pero bakit? Kung ang bansa mo kasi ay merong global high technology supply chain, ay magiging major priority ito sa geopolitical strategy ng bansa mo. At ito nga ang vision ng China sa 2025 plan. Geopolitically, ang Taiwan ay nasa gitna ng first island chain. Ito yung mga isla na nag-uugnay mula Japan hanggang Indonesia. Parang natural na harang ito sa expansion ng China papuntang Pacific at Indian Oceans. Kung mapapasailalim ulit ang Taiwan sa Beijing, mababasag nila itong chain at makakalaya silang makapunta sa world's oceans nang hindi nadadaan sa mga sikat na choke points gaya ng Strait of Malacca o Miyako Strait. Ang pagkontrol sa mga choke points na ito ay isa sa mga main strategy ng United States Navy para pigilan ang military expansion ng China. Pero kung sakaling makuha ng China ang Taiwan, magkakaroon ng China ng mga lupa at ports na kailangan para iwasan yung mga choke points. At pag nangyari ito, mahihirapan na itong mapigilan pa ng Amerika. Ang United States ang pinakaimportanteng posibleng ally ng Taiwan. Officially, ang Amerika ay merong kalabuan sa Taiwan, hindi nila kinukumpirma kung tutulungan ba nila ang Taiwan kung sakaling salakayin ito. Pero under the Taiwan Relations Act of 1979, matagal nang nagbebenta ang US ng mga sophisticated weapons sa island nation para pigilan ang invasion. At gamit ang mga equipment na ito, ginagawa ng Taiwan ang tinatawag nilang porcupine strategy, kung saan pinapalakas nito ang kanilang depensa at binubuo ito ng offensive assets para makasakit sa mainland China. Sa katunayan, maraming tutulong na bansa kapag sinakop ang Taiwan ng China. Malaki rin ang magiging role ng Japan sa defense ng Taiwan. Noong December 2021, sinabi ng yumaong former Prime Minister Shinzo Abe na hindi tatayo lang ng walang ginagawa ang United States at Japan kung sakaling atakihin ang Taiwan. Noong March 2022, ilang buwan bago ang shocking assassination niya, hinimok niya ang United States na iwanan na ang strategic ambiguity at diretsahang sabihin sa Taiwan na ipagtatanggol nila ito. A Taiwan contingency is a Japan contingency, sabi niya.
Kasi kung magkakaroon ng air superiority ang China sa paligid ng Taiwan, madadamay pati ang Japanese airspace. Kung sakaling makuha ng China ang Taiwan, mas madali nilang mapepeligro ang Japanese shipping kaysa ngayon sa ginagawa nilang militarization ng South China Sea. Dahil FYI, kailangan ng Japan ang mag-import ng raw materials at commodities para mabuhay. At kapag hawak na ng China ang mga ruta, ay malaking problema ito at hindi maaring hayaan na lang ng Japan na diktahan sila ng China sa mga shipping lanes sa region. Pero ang lahat ng usapin tungkol sa Japan at sa role nito sa potential invasion ng China sa Taiwan ay talaga namang pinag-uusapan, pero FYI konti lang ang nag-uusap tungkol sa magiging papel ng Philippines sa ganitong senaryo. Ngayon dahil meron ng bagong agreement ang Pinas at US, ay malapit na ring sumandal ang Taiwan sa Philippines. Ang Pilipinas, kahit mas maliit kumpara sa United States at Japan, ay tutol din tayo na hindi dapat mapailalim ang Taiwan sa Chinese Communist Party. At ngayon naging major player na rin ang Pinas sa usapin ng Taiwan. Ang pagpasok o pagkampi ng Pinas sa Taiwan ay natural na lang na mangyari dahil resulta kasi ito ng diplomatic at military battle natin sa China na nangyari sa nakalipas na ng mga dekada. Ang Pilipinas at China ay matagal nang may alitan tungkol sa South China Sea. Noong 2012, inagaw ng China ang control sa Scarborough Shoal, isang bato na may mahahalagang fishing sites at hydrocarbon reserves na nasa exclusive economic zone ng Philippines. Dito na nagsimula ang conflict sa pagitan ng China at Philippines tungkol sa ilang bato at isla sa South China Sea. Kasama rin sa mga pinag-aawayan natin ang Mischief Reef at Spratly Islands na inukupa at pinatibay din ng China. Dinala natin ang kaso na ito sa International Court at noong 2016, sinabi ng tribunal sa The Hague na walang legal basis ang lahat ng territorial claims ng China sa South China Sea batay sa 9-line map na ginuhit noong late 1940s. Pero binalewala lang ng China ang ruling at patuloy nilang inukupa ang mga bato at isla hanggang sa ngayon. Ang China's aggressive actions sa South China Sea ay mas lalong tumitindi. Pero FYI, matagal ng kaalyado ng United States ang Pinas. Simula pa noong Spanish-American War noong 1898, may mga bases na ang US sa Pinas. Pero lately, mas lumalaki pa ang presence nila sa bansa natin. Hindi kasi ganun kalakas ang military ng Philippines kaya madalas nakukuha ng China ang gusto nila sa disputes nila sa Philippines kahit pa may rulings against China from international tribunals. Ang Philippines ay may army lang na 100,000 na active duty personnel, navy na ilang vessels lang ang fit for fighting kaysa sa patrol boats at mga 25 combat aircraft. So in terms of military, hindi masyado makakatulong ang Philippines sa pagdepensa ng Taiwan. Pero bagamat ganun, ay may dalawang alas ang Pilipinas at ito ang geographical position nito at ang alliance nito sa Amerika na ngayon ay pinapalakas ulit after ng period ng hindi masyadong okay na relations. Sa pagkakalam ko dahil ata ito sa Duterte's administration, correct me if I'm wrong. Mabalik tayo noong 2014 habang tumitindi ang South China Sea dispute, pumirma ang US at Philippines ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Under sa agreement na ito, makakapag-expand ang US military presence sa Philippines kahit hindi specific na sinabi kung saan. Ang document ay nag-affirm lang na magpo-provide ng new locations ang Armed Forces of the Philippines para sa US Armed Forces. Noong 2016, in-announce ang 5 locations. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa lahat ng ito, importante ang Antonio Bautista Air Base kasi malapit ito sa disputed Spratly Islands sa South China Sea. Pero dahil patuloy ang military build-up ng China sa region, nag-announce ang US at Philippines ng mga plano para sa agarang acceleration the EDCA noong February 2023. Sa April naman, in-announce ng Pentagon ang creation ng 4 new EDCA bases at ito ang mga lugar sa Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Ang mga new bases na ito ay naglalayong tulungan hadlangan ang potential invasion ng Taiwan. Grabe to, ginawa tayong pananggalang ng Amerika sa China. Nagtatayo sila ng maraming bases sa bansa natin para sa kapakanan ng ibang bansa. Ngayon ang Luzon Strait ay isang 160-mile gap ng water between the Philippines at Taiwan. Ang northernmost island ng Philippines na Mabulis
ay mas malapit pa na nasa 118 miles away lang mula sa pinag-iinitang bansa ng Taiwan. At dito nga natin makikita ang role ng Pinas to defense Taiwan. Una, ang mga bases na binigay ng Pinas sa US ay makakatulong sa kanila na ma-choke off ang mga shipping to China. Dependent kasi ang China sa foreign food at energy imports at serious consideration ito para sa leadership nila. Geographically, ang mga base na ito ay mahalaga para kontrahin ang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan at kung sakaling hindi talaga mapigilan ng China at naggera, ay mahihirapan po ang China. Pero bakit? Haharapin kasi ng China ang pincer movement ng mga puwersa na gumagalaw pababa mula sa Japan at paakyat mula sa Pilipinas at mas makakawawa pa sila kapag marami ding mga militar sa isang beachhead sa kabila ng Strait of Taiwan. Bukod pa, ang mga base na ito ay handang-handa na para sa isang malaking conflict sa rehiyon. Kapag kasi sumalakay ang China sa Taiwan, tutulong sa Taiwan ang US at mga kaalyado nito like sa Quad partners na Japan at Australia. Ideal ang locations para sa matinding labanan kung sakaling sakupin ang Taiwan. Alam ng China ang geography ng mundo at alam nilang matatalo sila kapag sinakop nila ang Taiwan. Ngayon, ang renewed military partnership between the US at Philippines ay nag-offer din ng chance to improve ang mga military readiness ng Philippines na talagang kailangan natin. Lagi kasing binubuli ng China ang bansa natin kaya kailangan natin ng katulong. At nito nga lang, nag-conduct na ang US at Philippines ng drills sa Luzon Strait na magli-lead para ma-improve ang kahandaan ng mga Pinoy sa digmaan. Balang araw, maaaring sumali ang Pilipinas sa joint exercises hindi lamang kasama ang United States, kundi pati na rin ang mga kasosyo nito sa Quadrilateral Security Dialogue, Japan, Australia at posibleng pati na rin India. Ang new bases sa Philippines ng US ay nakakatulong din sa US para mas mapadali ang pakikipaglaban nila sa China kung sakaling magkaroon ng gera. Isa kasi sa major advantages ng China pagdating sa digmaan na ito ay ang lokasyon. Pero dahil sa Pinas ay nagkaroon na tuloy ng malakas na kalamangan ang US military sa Indo-Pacific region. Tama ka, ang mga base ay nakakatulong sa tyranny of distance. Ito yung disadvantage ng US na lumalaban thousands of miles away from its homeland kung saan kailangan nilang mag-ship ng troops, supplies at iba pang essentials over those thousands of miles of ocean, samantalang ang troops at supplies ng China konting travel lang from their own homeland. Ang malayong biyahe sa gera ay makakapagpahina ng isang bansa, pero alam mo ba na napapaisip na ang mga Amerikano kung ano ba talaga ang pinaglalaban nila? Sa katunayan, matagal na itong ginagawa ng US ang ipagtanggol ang mga kaalyado nilang bansa. Tradisyon na nilang tumulong noon pa man, kahit noong sinaunang panahon ng bansa nila ay tumutulong na talaga sila. Sa kabila nito, ang pagkakaroon ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nagbibigay ng dagdag na opsyon sa US. Dahil dito, mas maraming assets o kagamitan ang maaari nilang ilagay malapit sa lugar kung saan posibleng magkaroon ng labanan sa Taiwan na nagpapahirap sa A2AD strategy ng China. Halimbawa, meron ng China ng libu-libong ballistic missiles na banta sa lahat ng base ng Amerika sa rehiyon. Pero kapag mas maraming target ang kailangan nilang tamaan at mas maraming air defense systems ang nakakalat sa mga base, mas mabilis mauubos ang missiles ng China. May mga missiles na tatama pero ang pagkakaroon ng bases sa Pilipinas ay nangangahulugan na mas marami pang target ang China at mas maraming air defense systems ang kailangan nilang harapin. Sa huli, ang matematika ng attrition o pag-ubos ng puwersa ay mas papabor na sa Estados Unidos at mga kaalyado nito kahit na malaki pa rin ang magiging pinsala sa kanila sa isang todo-todong pag-atake ng missile ng China. Pero yung mga surviving assets o natirang kagamitan ng US ay magagamit pa rin ng may kumpiyansa pagkatapos silang paulanan ng missiles. Sa ganitong paraan, ang mga bagong base sa Pilipinas ay kasama na sa third offset strategy ng Estados Unidos na ipinatupad nila noong kalagitnaan ng 2010. Samantala, ang mga bagong base ay nangangahulugan din na mas maraming assets ang mailalagay ng Estados Unidos na kayang umatake sa mainland ng China na lalo pang nagpapahirap sa A2AD strategy ng China. Sa kabila nito, ang kasunduan ng US sa Pilipinas ay hindi kasama ang mga nukes o po ipinagbawal ng Pinas ang pag-deploy ng nuclear weapons sa mga bagong base sa Pinas. Kaya kung sakaling magkagera, good luck Pilipinas, ginawa na naman tayong pangharang sa mga missiles ng China. Ngayon,
Para sa Pilipinas, ang pag-renew at pag-expand ng EDCA ay isang pagbabalik sa tradisyonal na malapit na relasyon nito sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga territorial disputes sa South China Sea, sinubukan ni Rodrigo Duterte na naging presidente ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022 na mas mapalapit ang relasyon sa China para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa Estados Unidos. Pero ang kanyang successor na si Ferdinand Marcos Jr. ay mas tradisyonal sa pagpursu ng alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kasama rin sa mga bagong base ang investment na mahigit sa $82 million para sa infrastructure at access sa resources para sa mga base na ito. Ang investment na ito ay magiging magandang source ng trabaho para sa mga lokal na residente ng Pinas. Ibig sabihin, tinutulungan natin ang Estados Unidos hindi lang sa pagpapakita ng military power, kundi pati na rin sa economic influence. Kaya bukod sa military balance of power sa Indo-Pacific region, nakakaapekto rin ang mga base sa isa sa mga cornerstone ng policy ng China, ang economic coercion. Matagal nang ginagamit ng China ang kanyang financial at industrial power para magkaroon ng leverage sa domestic politics ng ibang bansa. Nakita natin ito sa aksyon sa Estados Unidos kung saan maingat na inaayos ng ilang Hollywood filmmakers ang kanilang content para hindi ma-offend ang Chinese sensibilities at ang controversy noong 2019 sa NBA tungkol sa kapalaran ng Hong Kong na nagkaroon ng malalaking protesta noon. Mas malalim ang epekto nito sa ibang lugar. Halimbawa, ginamit ng China ang economic leverage nito sa maraming Muslim majority nations para bilhin ang kanilang katahimikan tungkol sa pagtrato nito sa Muslim Uyghur population sa kanlurang Xinjiang province na opisyal na tinawag na genocide ng United States State Department, ang British Parliament at ilang iba pang gobyerno sa mundo. Ang infrastructure investments ng China sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative kasama ng iba pang proyekto ay nagbigay din sa kanila ng leverage sa mga bansang tumatanggap ng pondo. Bagamat technically member ang Pilipinas ng Belt and Road Initiative, limitado lang at kontrobersyal sa Filipino public ang Chinese-sponsored infrastructure development doon. Sa kabila ng mga attempt ng China na makagawa ng inroads, ang Estados Unidos at ang mga kumpanya nito ang nananatiling pinakamalaking source ng foreign investment sa Pilipinas. Ang sitwasyon na ito ay limitado ang kakayahan ng gobyerno ng China na mag-exert ng economic coercion sa bansa. Noon, maaring umasa si Xi Jinping at ang liderato ng China na mabili man lang ang neutrality ng Pilipinas tungkol sa issue ng Taiwan, pero sa mga bagong base at parehong military at economic ties na dala nito kasama ang Estados Unidos, malaki ang binawas sa posibilidad na ito. Ang kabiguan ng China na madala ang Pilipinas sa kanyang kamay sa kabila ng 6 na taong friendly na presidency ni Duterte ay malaking banta sa mga plano ng Beijing para sa Taiwan. Geographically, sobrang importante ng Pilipinas sa tagumpay o kabiguan ng isang operasyon para sakupin ang isla. Ang aktibong pagkampi ng Pilipinas sa Estados Unidos ay lalo pang nagpapahirap sa operasyon para sa China at ito ay malamang na magiging mas malala pa para sa Beijing. Hindi katulad ng China, tumataas ang populasyon ng Pilipinas. Inaasahan na tataas ito mula sa kasalukuyang 117 million patungo sa mga 180 million pagdating ng end of century. Samantala, ang populasyon ng China ay umabot na sa peak nito noong around 2020 at ngayon ay bumababa na. Inaasahang bababa ito mula sa 1.4 billion patungo sa mga 776 million pagdating ng end of century. Lumalago din ang ekonomiya ng Pilipinas na may average annual GDP growth na 6.4% mula pa noong 1990. Habang lumalaki ang populasyon at ekonomiya ng Pilipinas, magiging mas magandang source ito ng investment para sa mga Amerikano at ang bagong yaman ay magbibigay sa Pilipinas ng pagkakataon na palawakin ang kanyang military power sa hinaharap. Hindi nakakagulat na hindi natuwa ang gobyerno ng China sa renewal ng EDCA at sa pagpapalawak ng mga American military bases at financial investment sa Pilipinas. Nang lumabas ang balita, inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Estados Unidos at Pilipinas
na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at tumutulong na destabilize ito. Para sa Pilipinas though, kaunti lang ang choice kundi palakasin ang ties nito sa Estados Unidos. Bilang isa pang bansa sa First Island Chain, mas malalagay ito sa kasakiman ng China kung sakaling makontrol nito ang Taiwan. Ang airspace nito, tulad ng sa Japan, ay magiging under threat kung kontrolado ng China ang langit sa ibabaw ng Taiwan. Ang shipping at maritime commerce nito na ngayon pa lang ay stressed na dahil sa okupasyon ng China sa strategic real estate sa South China Sea. Kung titingnan sa ganitong anggulo, marahil ay mali para sa Chinese leadership na isipin na ang Pilipinas ay mapapasailalim nito tulad ng mga bansa sa looban ng Eurasia. Sa affairs ng mga bansa, halos palaging mananalo ang security considerations over economic considerations. Dahil sa geographical position nito, hindi maaring pabayaan ng Pilipinas na makakuha ang China ng hegemonic position sa Indo-Pacific region na mangyayari kung mahulog ang Taiwan. Kaya nasa interes ng Pilipinas na bumuo ng ties at mag-host ng military ng tanging bansa na makakapigil sa ganitong pangyayari, ang Estados Unidos. Maaring inakala ng China na kakampi sa kanila ang panahon, pero nagkamali sila dito. Ngayon sa pagtatapos ng video na ito ay isa lang ang naging realization ko, kawawa ang Pilipinas kapag sinakop ng China ang Taiwan. Bakit? Damay po kasi tayo sa gulong, hindi naman tayo kasali. Kapag kasi umatake na ang China sa Taiwan, ay magpapakawala ng missiles ang US troops na nasa Pilipinas papuntang China at syempre, gaganti ang China at magpapakawala din sila ng missiles at syempre, kawawa ang Pinas. Dahil marami silang bases dito sa bansa natin. Kawawang Pilipinas kapag nagkataon.